Dahil hindi pa presidente si Bongbong Marcos, andyan na yung kaso niya. At hindi si Bongbong Marcos ang nag-file ng kaso sa ICC. Yan po ay si former Senator Sonny Trillanes. I do not recognize the jurisdiction of the International Criminal Court over my person. I am old, tired, and frail. I wish for this court to respect my peace inside the cell it has placed me. Yan po ang sinabi ni former President Rodrigo Duterte. Dahil humihingi po si Duterte sa ICC na wag na siyang magpakita sa confirmation of charges hearing sa Lunes, February 23. Sabi po dito sa Bilyonaryo News Channel, former President Rodrigo Duterte has written to the International Criminal Court seeking to waive his rights to attend the confirmation of charges hearing in the crimes against humanity case filed against him. In his letter, Duterte reiterated that he does not recognize the ICC's jurisdiction, describing his arrest as a kidnapping facilitated by the office of the incumbent president of the Philippines. He also dismissed allegations that he oversaw a policy of extrajudicial killings, calling them an outrageous lie. Sabi pa ni Duterte, these claims have been peddled by my political opponents for many years, and as my nation knows, they are based on the word of individuals whose credibility has been thoroughly discredited. Bigyan ko lang po ng reaksyon itong balita ng Bilyonaryo News Channel. So humihingi po si Duterte sa ICC na wag na siyang umattend sa kanyang confirmation of charges. Pero yan po ay nasa desisyon ng ICC judges. The International Criminal Court said that the ICC judges will still have to decide on former President Rodrigo Duterte's request to refrain from attending his confirmation of charges hearings next week over the drug war. This came after Duterte submitted a notification to the International Tribunal waiving his right to attend the hearings from February 23 to 27 as he does not recognize the court's jurisdiction over him, among other reasons. So, request lang naman yung kay Digong. Hindi pa naman siya pinapayagan ng ICC na wag nang umattend. Pero bakit naman hindi a-attend si Digong sa kanyang confirmation of charges? Sabi niya, I am old, I am frail. Sinabi na nga ng ICC na he is fit to stand trial. Pero syempre, up to the last minute, magdadrama ang kampo ni Duterte at palalabasin na siya ay mahina, matanda na, at hindi na kayang humarap. Pero isipin naman natin yung mga naging biktima ng EJK. Buti pa nga si Digong umabot sa kanyang edad. Nabigyan siya ng pagkakataon na tumanda. Yung mga naging biktima ng EJK. Walang due process yun. Hindi na sila tinanong kung gusto pa nilang mabuhay o hindi. Right there and then, bang! Wala na, nakitil na yung buhay. Hindi sila nabigyan ng pagkakataong tumanda. Tapos ngayon, idadahilan ng kampo ni Duterte na hindi na kaya ni Rodrigo Duterte dahil siya ay matanda na. Pero sumisigaw po ng hustisya ang mga naging biktima. At mukhang para sa ICC, hindi hadlang ang edad para harapin mo ang iyong mga pagkakasala. Dahil iginigiit naman ni Duterte na wala siyang kasalanan at yung pinagpipilitan nila na walang jurisdiction ang ICC kay Duterte. Dahil nga sa sulat ni Digong, inulit niya that he does not recognize the ICC's jurisdiction. Eto na naman tayo, paulit-ulit na lang po tayo. So kahit na ilang libong beses sabihin ng mga DDS ng kampo ni Sara o ni Rodrigo Duterte na walang jurisdiction ang ICC kay Digong, half-truth po yun. Dahil sa ngayon, talagang wala ng jurisdiction ang ICC sa Pilipinas. Ang pinag-uusapan po dito, na ewan ko na lang kung bakit hindi maintindihan ng mga DDS, ay napakasimple naman or talagang ayaw lang nilang intindihin, ayaw lang nilang tanggapin na mali yung mindset nila. Tayo po ay naging miyembro ng ICC. Tumiwalag lang po si Duterte noong natunugan niya na siya ay papaimbestigahan na. At akala niya, kapag siya ay bumitiw na sa ICC, hindi na siya hahabulin. Hinahabol man siya ng ICC, ang hinahabol sa kanya ay yung mga petsang tayo ay miyembro pa. Napakadali naman pong intindihin yun. Ewan ko ba kung bakit nagpipilitan ng kampo ni Duterte na walang jurisdiction ang ICC sa Pilipinas. Well, yes nga, kalahating totoo yun. Dahil sa panahong to, wala na talagang jurisdiction ang ICC sa Pilipinas. Again and again and again, ang hinahabol ng ICC kay Digong ay yung time na tayo ay miyembro pa. At sa tingin niyo, kung walang nagawang mali
o krimen si Digong nung time na tayo ay nasa ICC pa? Magwi-withdraw kaya siya? Siyempre hindi. Nagkataon na siya na mismo yung sangkot. Kaya inunahan niya na mag-withdraw ang Pilipinas sa ICC. Ang pagkakamali niya, hindi siya tumiwalag sa Interpol. Dapat ang ginawa niya, nag-withdraw siya sa ICC, nag-withdraw na rin siya sa Interpol. Malamang hindi niya naisip yun na pwede palang dumaan yung warrant of arrest niya through the Interpol, na siya naman ang nangyari. So, uulitin natin doon sa mga bukas ang isip at naiintindihan na ang hinahabol po ng ICC kay former President Rodrigo Duterte ay yung time na tayo ay miyembro pa ng ICC. Simple, di ba? At dalhin intindihin. Kahit na kami mga ordinaryong mamamayan ay naiintindihan namin na talagang may pananagutan si Digong. Ngayon, kung sinasabi niyang wala siyang pagkakamali, wala siyang kasalanan, di harapin. Yan ang problema sa mga Duterte. Matatapang lang sa salita. Matapang lang si Digong pag andyan yung mga alipores niya, andyan yung mga kaalyado niya, kung ano-ano ang sinasabi niya. Pero ngayon nag-iisa siya. Asa na yung tapang niya? Asa na yung sisipain niya yung ICC? At bakit niya kaya ayaw niyang humarap sa hearing niya sa 23? May mga nagsasabi na kaya ayaw niyang humarap sa kanyang hearing sa 23 ay dahil maraming mga kamag-anak ng mga nasawi dyan sa EJK niya ang magpapakita dyan sa hearing sa ICC. Tapos, sinabi pa niya na yun daw kanyang pag-aresto ay kidnapping facilitated by the office of the incumbent president of the Philippines. Pero, liwanagin po natin na si Digong mismo ang nagsabi na walang kinalaman si President Bongbong Marcos sa kaso niya sa ICC. Let me be very clear on this. Marcos has nothing to do with the ICC. It is the ICC interfering in our private affairs, in the sense that it intrudes into the sovereignty of the other nation. Yan, Marcos walang dyan. I am not in any way dragging him into the picture. Wala. Matagal na yan ICC na yan. Wala pa siya sa picture, nandiyan na yung ICC na yan. Dahil hindi pa presidente si Bongbong Marcos, andyan na yung kaso niya. At hindi si Bongbong Marcos ang nag-file ng kaso sa ICC. Yan po ay si former Senator Sonny Trillanes. So bakit niyo binabagsak kay Bongbong Marcos ang sisi? Ginawa lang ng presidente ang kanyang tungkulin. Dahil tayo po ay miyembro ng International Police, ng Interpol. So, sinabi naman ni PBBM, hindi siya makikipag-ugnayan sa ICC na ginawa naman niya. Pero sa Interpol, hindi pwedeng hindi. Ganun lang din kasimple yun. Kahit na sinong presidente ang nasa lugar ni Bongbong Marcos, kailangan niyang tumalima at sumunod sa batas ng International Police. So yung kidnapping na hanggang ngayon, yan ang pinalilitaw ng kampo ng mga Duterte. Legal po ang pagkaka-aresto kay former President Rodrigo Duterte. At bakit nyo isisisi kay President Bongbong Marcos? Ang sisihin nyo si Digong dahil siya ang umamin sa lahat ng kasalanan na yan. Dahil mismong galing kay Rodrigo Duterte na ang tanging kasalanan niya ay ang EJK. Ako, sabi ko sa militarya, anong kasalanan ko? Nagnakaw ba ako dyan? Ni piso? Sino? Did I prosecute somebody na pinakulong ko? Ang kasalanan ko lang, yung mga extrajudicial killing. O di ba? Sino yung nagsalitang yun? Hindi pa si Rodrigo Duterte? Hindi naman yung Dami, hindi naman yung AI. Yun po ay si former President Rodrigo Duterte na umaamin na ang kanyang tanging kasalanan ay ang EJK. Tapos ngayon, sasabihin niya, outrageous lie? Sino ngayon ang sinungaling? O hindi ba, nabanggit pa niya sa kanyang statement na wala daw siyang ginakaw kahit na piso, kahit na tanongin niyo sa militar, kahit na piso, wala siyang ginakaw. Wala nga ba? I hate corruption. Hindi ako nagmamakalinis. Marami rin akong nanakaw pero naubos na. So, wala na. Oh, ano ba yan? Kinokontra ni Rodrigo Duterte ang sarili niya? Una, sabi niya, ang kasalanan niya ay ang extrajudicial killings. Tapos sinabi niya sa ICC, outrageous lie daw yun. Tapos sinabi din niya dun sa speech niya na wala siyang ginakaw ni piso sa kaban ng bayan. Pero siya rin mismo ang nagsabi na marami na siyang nanakaw, kaya lang naubos na. So itong sinasabi niya sa bandang huli na iyan daw ay pakana ng kanyang mga political opponents na wala na daw mga kredibilidad. I'm sure ang sinasabi niya dito ay si Sonny Trillanes. Walang kredibilidad? O bakit nakulong ka dyan sa ICC? Bakit pinaniwalaan ng ICC yung mga kasong final ni Sonny Trillanes against you? So kung sinasabi ni Digong na para sa kanya, walang kinalaman si Bongbong Marcos sa kanyang kaso, which is totoo naman dahil hindi pa po presidente si Bongbong Marcos,
nandyan na yung kaso ni Rodrigo Duterte. Nagkataon lang na nung lumabas yung warrant of arrest, si Bongbong Marcos na ang presidente at wala siyang magagawa kung hindi ang sumunod sa international law. Dahil tayo ay miyembro ng Interpol. Kung nagkataon na kumalas din si Rodrigo Duterte sa Interpol na dapat ay sinabay niya sa pag-withdraw sa ICC, wala tayong problema. Dito siya sasampahan ng kaso, dito siya lilitisin, at siguradong pagdating sa korte dito, absuelto si Rodrigo Duterte. Pero may payo si Salvador Panelo kay dating Presidenteng Rodrigo Duterte. Sabi po dito, former presidential spokesperson Salvador Panelo on Thursday said he would advise former President Rodrigo Duterte to personally attend his confirmation of charges hearing in the International Criminal Court, saying the appearance could benefit the detained former leader's mental and emotional well-being. So, kung naisip ni Salvador Panelo ito, napapayuhan niya si Digong na humarap sa hearing, alam ni Panelo na fit to stand trial si Rodrigo Duterte. Dahil kung talagang hindi na kayang humarap ni Digong sa hearing, malalaman ni Salvador Panelo yan na hindi na kaya ni Digong humarap sa hearing. At siguradong si Panelo mismo ang mag-a-advise kay Digong na wag nang umattend sa hearing. At kung sinasabing old and frail at hindi na kaya, nakapag-compose pa ng isang sulat sa ICC na napakaliwanag na talagang maiintindihan mo. Yan ba ang incoherent? Yan ba ang hindi na makaalala? Yan ba ang hindi na alam kung ano ang nangyayari sa paligid? Pero nakuha pa niyang pagbintangan si President Bongbong Marcos na kinidnap siya. Alam niyo, kung kinidnap talaga si Rodrigo Duterte, sa tingin niyo hindi mag-aalsa ang buong DDS nation? Bakit mag-iisang taon na si Rodrigo Duterte sa ICC? Walang naging matagumpay na people power, ito mga DDS. Kung talagang malakas pa ang power at hatak ni Rodrigo Duterte sa bayan, matagal nang napuno ang EDSA ng mga DDS para ipagtanggol at panawagan na pauwiin si Rodrigo Duterte sa Pilipinas. And I'm sure, kung makikita ng ICC na tagumpay ang people power ng mga DDS, makikita ng ICC. Naku, parang wala talagang kasalanan si Rodrigo Duterte. Palayain na natin dahil nagsalita na ang buong Pilipinas para ipagtanggol si Rodrigo Duterte. Bakit hanggang ngayon walang nagtagumpay na people power? Hinayaan nyo ang inyong tatay Digong na nasa kulungan mag-isang taon na. Tapos sasabihin nyo, malakas pa ang puwersa ng mga DDS.